So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nakapagbigay na po ng statement ng ating Presidente Bongbong Marcos tungkol nga dito sa paninira ng kanyang kapatid daw na si Amy Marcos dun po sa rally nung nakaraan sa Iglesia ni Cristo. So, ang sabi nga po ni PBBM na yung tao na nakita nyo sa stage na yan, sa TV, hindi ko kapatid yan. Walang iya ka, Amy, baka mamaya, iba na naman yung pagkakaintindi mo dito. Baka maghamon ka na naman ng DNA test, ha? So, ito, para maganda yung kwentuhan natin, no? Ito galing tong ABS-CBN News. So, Bongbong Marcos on Amy, that lady is not my sister. Di ba? Kasi naalala ko kasi, no? Nung sinabi nga po ni Sandro Marcos na hindi po ganyan ang gawain ng isang kapatid, ang tanga-tangang Amy Marcos naghamon ng DNA test. Nagtanga-tangahan lang. Well, magkamukha ba sila? Magkamukha ba yung dalawa? Parang mas kamukha ni Mangusin si Amy eh. Oh, Amy Mangusin dapat do. Oh, that lady that you see talking on TV is not my sister. Oh, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said this Monday when asked about the accusations of her sister Senator Amy Marcos that he is involved in illegal drugs. Okay. Alam niyo, sabit-sabit talaga to sa ginawa ni Amy eh. So, it's anathema to talk about family matters generally in public. O, tama naman. We do not like to show our dirty linen in public. O, di ba? So, alam niyo mga kababayan, no? Ako naniniwala naman po tayo na sa bawat pamilya po talaga, mayroong gusot. Hindi po nawawala yan. May conflict yan. No? May conflict yan, naayos, tapos may bumabalik at may bagong conflict po. Parte po ng buhay ng pamilya yan. Itong gagang Amy Marcos kasi, pinablik para po sa kanyang political career. Hindi siya normal, sa totoo lang. Pero continue natin, sabi pa dito. Oh. So I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. So, nag-aalala daw po silang lahat sa kanyang kapatid. So, pag ganyan mga kababayan, no, kapag ang buong pamilya ay nag-aalala na sa'yo, ibig sabihin nun, ikaw yung black sheep. Ganun yun eh. No? Parang ganun yung ganun ha. Nag-aalala kasi sa ginagawa mo ha. Hindi dahil sa may sakit ka o sa kalagayan mo sa buhay. Kung nag-aalala sa'yo yung buong pamilya mo dahil sa ugali mo, ibig sabihin nun, ikaw yung black sheep. Di ba? When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady you talking on TV is not my sister. The lady you see talking on TV is not my sister. That view is shared by our cousins, friends. Hindi siya yan. Oo. So mas maganda mga kababayan, no? May video kasi dito eh. Ito yung sinabi ni PBBM. Okay, ito sige. Okay, panoorin natin. Drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family. Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. So, ibig sabihin, we, friends and families. So, malamang kapatid, First Lady Imelda Marcos, pamangkin, pinsan, no? Parang ganun ata. Lahat sila nagwo-worried na nga kay Amy Marcos. Kita mo ha. Tinan nyo ha. Kung anong klase, no? Kung ano yung binalik ni PBBM kay Amy Marcos. Di ba? Worried pa nga siya. Ano bang Tagalog ng worried? Worried. Nag-aalala. Oh, nag-aalala. Di ba? Pagkatapos mo sira-siraan, yung kapatid mo, Amy Marcos, pagkatapos mo babuyin
sa kasinungalingan sa harap ng maraming tao, ang binalik sa'yo ng kapatid mo, pag-aalala, ibang level yung kabaitan ng presidente. Hindi katulad ni Amy. Mas lalong pinakita talaga ni Amy Marcos no, na hindi talaga niya deserve no, ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Actually, being a senator, dapat hindi niya rin po deserve yan. Totoo lang. Kasi po yung ginawa po talaga ni Amy Marcos, ano yan eh, hindi po ito kultura ng Pilipino. Hindi po ganyan ang kultura ng Pilipino, mga babayan. No? Grabe, you Sisiraan mo yung kapatid mo sa harap ng maraming tao. Di ba? Para sa yung ambisyon. Di ba? Okay, continue. Sige. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Kita mo na parang ang pinapalabas pa dito ni PBBM na hindi talaga ugali ni Amy Marcos ang manira ng kapamilya. Pero base po sa nakita po natin, mukhang matagal na po talaga may inggit si Amy Marcos kay PBBM. Tingnan nyo ha, ganyan, pinagtanggol pa talaga ni BBM. Diyos ko. Pinagtanggol pa talaga. Parang sinabi po ni Presidente Bongbong Marcos, yung babae na yan, hindi naman ganyan yan. Mabait yan. O, di ba? Pero base po sa mga nakita natin, wala nga po nung naging presidente yan si PBBM, wala pong ibang ginawa yan si Amy, kundi manlait, di ba, siraan ng kapatid niya, inggit. Di ba, yung magandang example nga dito, yung pelikula niya na, na ginawa niya eh. Yung Made in Malacanang at saka yung Martyr or Murderer, puta. Subukan niyo panoorin ulit. Kung may oras lang kayo, no? Alam ko, pangit yung pelikula na yun, pero subukan niyo panoorin ulit kung may time kayo. Paninira pa kay PBBM yung pelikula. Simula pa lang alam na po natin na talagang, may sinto talaga ito si Amy Marcos. Panira sa pamilya to si Amy Marcos, alam na natin matagal na. Pero si Presidente Bongbong Marcos, hindi naman ganyan yan. Hindi naman ganyan si Amy, ganyan yung nakikita ninyo. Hindi naman siya ganyan. Ewan ko lang kung ano pa rin to, kung positive pa rin to, kung okay pa rin yung ganyang inaasa ni PBBM. Pero isa lang ang malinaw dito. Di ba? Ito ang tunay nagpapakita na pagmamahal. Hindi sinasabi ni Amy Marcos doon po sa sa Iglesia ni Cristo na ang kanyang ginawa ay parang pagmamahal sa kapatid. Hindi. Ito ang tunay na pagmamahal sa kapatid. Yung ginagawa ni PBBM ngayon. Nakita niyo yung sinabi ng Iglesia ni Cristo? Sabi ng Iglesia ni Cristo, kaya namin pinayagan si Amy Marcos na magsalita at magpatuloy sa kanyang pahayag sa aming napakagandang rally. Dahil ito'y pagmamahal sa kanyang kapatid. Ito ang tunay na pagmamahal sa kapatid, mga kababayan, yung sinasabi ni PBBM. Alam mo ng buong sambayan ng Pilipino na masama ang ugali ni Amy, pinagtanggol pa rin ng presidente. Ewan ko lang bakit ito yung dahilan. Sa sobrang kabaitan, inaabuso. Continue. So, that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So, no. Hindi na sila nag-uusap. Thank you, Mr. President. For the last question. Hindi na sila nag-uusap, no? Kita, bubuti pa. Okay. So, ngayon, mga babayan, syempre, nung sinagot nga po ni PBBM yan, itong si Babalina, si Ate Baba, sumagot. Actually, sumagot siya, no? Sumagot siya. So, ito yung sagot ni Amy. Sabi ni Amy ito, tanga-tangahang sagot. Ito. Post ni Amy yan kanina, 1 hour ago lang to. Sabi ni Amy, Bongbong ako to. Hindi, diba? Habaan natin yung baba. Maganda mabababa. Taga lang, alisin natin to. Maganda mabababa eh. Kasi mabababa ni Amy eh. Ito yung paborito ko eh. Kapag si Amy eh. Ano ba?
Diba, ang gulo ng laptop ko. Hindi ko mabasa. Yan, diba? Namababa eh. Mababa. Bongbong ako to. Kung ano-ano nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Ngayon, mga kababayan, ganito yun eh. Alam nyo, baliw po talaga ito si Aimee. O sabi niya dito, bongbong ako to. Kung ano-ano nakikita mo. O paano kasi nakaharang kasi yung baba, di ba? Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Tingnan nyo ha. Alam mo, Aimee, huwag ka na magbait-baitan. Baka pag namatay ka, mapunta sa langit-langitan. Dami siya bindan. O, bait-baitan ka pa. Gusto kong mali ako eh. O, kung gusto mo palang mali ka, so ibig sabihin, hindi ka pala sure. Ganun, di ba? Ganun ibig sabihin nun eh. Patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako, so hindi ka pala sure kung tama o mali ka. Kasi gusto pang patunayan ng kapatid mo na mali ka. Oh, and by the way, mga kababayan, hindi po ganun ng ang nagpaparatang mga streetwise, naglalabas ng ebidensya. Hindi yung pinaratangan mo magpapatunay kung tama ba yung sinabi mo. Hindi kung sino yung pinaratangan mo, siya pa yung magpapatunay kung totoo yung sinabi mo. Ikaw ang magpatunay. In the first place, Aimee Marcos, wala kang pinakitang ebidensya na nag-a-addict yung kapatid mo. Wala. Puro bunganga. Hula kong baon ng bunganga ni Aimee. Tingin ko lang. Kasi yung gano'n, Ganon. Grabe no, si Sarah may putok. Si Aimee, baho bunganga. Hindi, pero by the way, ganun na point natin. Di ba? Hindi, gusto kong patunayan mo na mali ako. Gusto kong mali ako. Ikaw magpatunay na tama ka kasi ikaw ang nagparatang. Oh. Di ba? So, by the way, mga kababayan, no, ang malinaw lang po dito, no, itong ginawa nga po ni Aimee Marcos is hindi po ito makakabuti sa kanyang political career. Malamang ito na po yung huling nakita po natin si Aimee Marcos sa isang national na posisyon sa gobyerno. Kasi kasi meron tatlong ako naniniwala ako no, na meron tatlong political party na kinaaniban ang mga Pilipino. Actually, 4 yung gawin natin 4, di ba? So merong mga loyalista, PBBM supporter, yung mga yan, sila namamayagpag ngayon. Mga DDS, may mga dilawan. Tapos pang-4 yung neutral, parang walang pakialam. Okay. So ngayon, malinaw mga kababayan, itong mga loyalista at mga PBBM supporter, bad shot na si Aimee dito. Nahirapan siya makakuha ng boto dito. No, yan. Tapos yung mga DDS mga kababayan, syempre, di ba? Mag-iisip yan. Siniraan mo nga yung kapamilya mo. Paano namin mapapatunayan na totoo ka kay Tatay Digong? O, di ba? At syempre, itong mga dilawan, itong mga pink na to, siguradong hindi boboto kay Aimee yan. Marcos yan eh. Di ba? At yung mga neutral, mga streetwise, no, walang political color, yung ginawa po kasi ni Aimee na siraan yung kapatid niya, hindi po ito nagpapakita ng santunay na Pilipino. Doon pa lang, no, turn off na po ang sambayan ng Pilipino kay Aimee Marcos. So malamang baka ito na po yung huling pagkakataon na makita po natin si Aimee Marcos bilang senador. Baka, kasi pwede pa siya tumakbo isa pa eh. May isang term pa siya. Oh. Well, by the way, matanda na rin pala siya. Oh, di ba? 2028? No? Di pa tapos yung term niya nun, di ba? Oh, kasi kakapanalo niya lang. O baka ito na yung last term niya talaga. Ito na talaga. No? So, yun mga kababayan, so kayo po, no, yun ang aso ko na naman. So, kayo mga kababayan, so kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito sa sagutan ngayon ng mga kapatid. Kasi PBBM at saka si Aimee Marcos. Yan. So, nakita nyo ba kung sino ba talaga dito ang tunay na may puso sa kanyang kapatid? Yan na, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.